O siguro ang tanong natin diyan ngayon kung bakit sinurrender ng estado natin si FPRRD. Yun po ang medyo dapat matingnan natin, bigyan pansin natin o bigyan pag-ukulang pansin. Ito ang tanong na nais masagot ni dating DFA Undersecretary Ernesto Abella kaugnay ng iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Isang hakbang na anyay ginawa mismo ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Abella, malinaw na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos itong tuluyang pumalas sa ilalim ng administrasyong Duterte. March 11 nang arestuhin ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte at idiretso sa Villamor Air Base. Kababalik lang niya sa Pilipinas mula sa Hong Kong kung saan mainit siyang tinanggap ng mga overseas Filipino workers sa isang pasasalamat event. Matapos ang pag-aresto, idinetini pa ng ilang oras ang dating Pangulo sa Villamor Air Base bago tuluyan at sapilitang isinakay sa isang pribadong eroplano na nagmula sa Pilipinas. Isang indikasyon na mismong ang sarili niyang bansa ang nagsuko sa kanya sa ICC. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate ang kanyang administrasyon sa investigasyon ng ICC sa kampanya kontra droga ni Duterte. Pero nang arestuhin na si Duterte, hirit ni Marcos Jr., sa Interpol daw sila nakipagtulungan at hindi sa ICC. Ang Interpol is just an implementing agency. Ang tunay na talagang nagkaroon ng ang nangyari for some particular reason kasi in the beginning the state said na dapat walang jurisdiction ng ICC dito sa atin, and in fact a number of times the head of state said that the ICC does not have jurisdiction over the Philippine situation. Pero ang nangyari, nagkaroon ng change of heart and change of mind nung nagkaroon sila ng political challenges. Naniniwala si Abella na politika ang pangunahing dahilan kung bakit naganap ang mga pangyayaring ito kay dating Pangulong Duterte. Maaalalang lumalim ang sigalot sa pagitan ng unity team ni Pangulong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte matapos questionin ang confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong Setyembre 2023. Mga pondong parehong hawak ni VP Sara noon. Lalo pang tumindi ang tensyon nang magbitiw si VP Sara bilang DepEd Secretary at nang tangkain sa Kamara na isulong ang People's Initiative, isang hakbang na mariing tinutulan ng dating Pangulo. Sa pananaw ni Abella, tila iniisip ng kasalukuyang administrasyon na hindi sila mananagot sa taong bayan sa pagsuko kay Duterte sa ICC. Kasi ang dinidil nitong head of state ngayon is a political rival. By passing it on to the ICC, he washes off his hands for kumbaga hindi siya mananagot doon sa mga sympathizers, mga supporters ni FPRRD, pero he will be able to neutralize a political rival or somebody who's proving to be a political obstacle para sa kanya. It is very expedient for him para sa head of state nito, but it sends the wrong signals both internationally and locally. Sa naging hakbang ng Administrasyong Marcos Jr., lumalabas na mahina ang sistema ng hudikatura ng Pilipinas sa mata ng international community.